Ayan. Ayan. Pakibati nga yung katabi niyo ng Charito Sunday morning. Ayan. Handa na po bang magpuri ang lahat? Mahina. Nakapag-almusal na po ba ang lahat? Okay na hindi pa, so understood. Ayan, sige, pero dahil sa Lord, mamaya busog na busog tayo sa salita niya. So ngayon, ibigay natin ang lahat. Tayo uminda, tumalon, sumaya, kumanta. Para sa ating, kala ko sa ating yes? Sige, tapakan po natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Indeed, all things are possible with God. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, purihin natin at sabayin ating Diyos sa buhay. Pwede pong tumalon? Sige nga po, talon nga po tayo, talon. Mamaya, ang chorus na all things are possible. Pwede po kayo tumalon. Pwede po kayo tumalon. Sige po.
Nothing is impossible with you, God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kabiyaya, sabi po sa 2 Corinthians 12:9-10, "But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. For the sake of Christ, then I am content with weakness, insults, hardships, persecutions, and calamities." Hallelujah. Lord, we praise you. Let the wind say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Let the blind say I'm
Pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat nawa mo sa buhay namin mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang araw na. Lord, salamat sa mga miracles, Panginoon, na ginawa mo. Favor, Panginoon. Healing, Panginoon. Sa amin, Panginoon. Sa strength, Panginoon. Araw-araw nandiyan ka, Panginoon. Your grace is sufficient, Lord. Salamat. Tunay, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, sa alam na yung biyaya, kami ay mga malalakas, Panginoon. Kami ay mayayaman, Panginoon. At nakikita namin ang totoo, ang tunay na pananampalataya, Panginoon. Salamat sa lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang pinagpala at pinaburaho mga po sa ating lahat. Pwede ko po ba makita ang mga ngiti sa inyong mga labi despite the fact that it is so hot? Amen? Pero mas mainit ang ating mga puso na nais magsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So walang makakapigil sa atin na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At tingnan niyo naman, medyo kumulimlim na, kaya fasten your seatbelt. I will make this fast and furious para mabilis tayong matapos. So ipagpapatuloy natin ang ating 7th part na in Christ, the biblical truth about you being in Him. Lahat po ba dito ay na kay Kristo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So sa seryeng ito ay tinutuklas natin ang yaman ng salita ng Diyos, kung ano tayo sa harapan ng Diyos, kung ano ang naipagkaloob sa atin, at kung ano ang magagawa natin dahil tayo ay na kay Kristo. Amen po ba? Kung tayo ay na kay Kristo, dapat alam natin ano ang naipagkaloob sa atin. Sino tayo? Ano tayo at ano ang magagawa natin dahil tayo ay na kay Kristo. Sabi ko nga kanina, 7th part. So, ibig sabihin may nauna ng 6. Tama po ba? So, ang tanong ko, naaalala niyo ba yung unang 6? Bigla kayong natahimik. So, 6 na malalaking katotohanan ang napag-aralan natin. And by this time, I hope memoryado niyo po ito. So number 1, ano po ang napag-aralan natin? Napag-aralan natin that in Christ, we are perfectly loved by God. So pag sinabi mo, I am loved by God, that is an understatement. Sabihin mo, I am perfectly loved by God. Amen? Number 2, napag-aralan natin that in Christ, I am completely forgiven. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am completely forgiven. Hindi lamang po partially, hindi ka partial na pinatawad, kundi kumpleto ang pagpapatawad na ginawa ng Diyos. In fact, past,
present, and future sins ay covered ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Napag-aralan din natin that in Christ, I am righteous and holy. Ikaw ay, pinaging banal. Hindi dahil sa iyong mga gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang kanyang kabanalan ay ibinigay sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay banal. Ikaw ay matuwid. Amen. At ang ikaapat, na palagi nating tandaan dahil ito ang pinaka-importante, that in Christ, I am a child of God. Amen? Amen. At napag-aralan din natin that in Christ, I am a new person inside. Because the moment that you got born again, our born-again spirit has been transformed in a new person. So, nang tayo na born again, bago na tayong nilalang. So, yan katabi mo, bagong nilalang na yan. Pero, pastora, hindi naman nabago ang mukha. Sapagkat ang pagiging bago ay hindi mo makikita sapagkat yan ay sa kanyang espiritu. And last week, ang napag-aralan natin, that in Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. So, pakibati ang inyong mga katabi, that you are blessed and highly favored, you are charito. Amen. You are charito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dahil ikaw ay naka Kristo, you are blessed and highly favored. Napag-aralan natin last week yung mga life application. Alam nyo, hindi ko na nilalagay ang review. Bakit? Para makinig kayo kasi wala na kayong ginawa mag-picture. Okay yan, kasi pagdating sa bahay, reviewin nyo yan. Amen? So ano ba yung life application kung ikaw ay blessed and highly favored, ikaw ay charito? You have to expect blessings to chase you all your life. Amen? You have to speak life, blessing, and favor every day. Huwag kang magsasalita ng mga salitang patay. Amen. Kailangan palaging buhay. And number 3, enjoy God's blessing without guilt. Huwag kang mag-guilty kung ini-enjoy mo yung mga blessing na binibigay ni Lord sa iyo. And number 4, advertise your blessing. Okay lang mag-post sa social media. Kumakain ka ng masarap, nasa mamahalin kang lugar, okay lang yan, ina-advertise mo. Eh, pastor, may mga maiingit kahit hindi ka mag-post, talagang may mga inggitera. Tama po ba? So, advertise. And number 5, share your blessings with others. And number 6, support God's work with your blessings. So, yan ang napag-aralan natin last week. Napaka-fresh pa yan dapat. Kaya, dapat sagot kayo ng sagot kasi bago lang yan. Naiintindihan ko sa init ng panahon, uminit din ang iyong mga ulo at nabura ang mga napag-aralan niyo. So ngayon po, pag-aaralan natin, magdadagdag po tayo ng pang-7. Idagdag niyo sa inyong mga listahan ng pang-7, being rich and godly. Pakiulit nga po. Being rich and godly. Being rich and godly. To be rich is one thing, but to be rich and godly is another thing. Ang maging mayaman ay isang bagay, pero ang maging makadiyos ay isang bagay. So yan ang pag-aaralan natin ngayon, pero bago tayo magsimula, tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Indeed, O God, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, thank you because you inhabit the praises of your people. Maraming salamat, Lord, sapagkat ikaw ay nasa aming kalagitnaan at anuman ang aming mga sasabihin at gagawin, magbigay lamang ng papuri sa marangal mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. So, hindi ka lamang rich, kundi
godly. Not just being rich, but godly. Alam niyo, ito ang pag-aaral na ito, itong pag-aaralan natin, sa totoo lang, controversial po ito kasi sasabihin ng iba, ayan na naman ang preaching. About pera-pera na naman yan. Kasi ang akala nila, issue na naman ito ng pera. Pero anuman ang sabihin, hindi natin itatanggi at hindi rin dapat ma-diminish ang realidad that we have to see what Christ has done on the cross. Ang nais niya, tayong lahat ay guminhawa. Amen po ba? So, ang sabi nga dito, i-quote ko lang yung isinulat ni Bishop Emmy. Ang sabi niya, kapag ang pastor lang ang gumiginhawa at ang mga miyembro ay hindi, may mali sa pastor. Kapag naman ang mga miyembro lang ang gumiginhawa at ang pastor ay hindi, may mali din sa mga miyembro. Kapag ang pastor at mga miyembro ay parehong hindi gumiginhawa, ano ang mali? Mali ang turo. Kapag lahat ay gumiginhawa, tama ang turo dahil kay Kristo tayong lahat ay pinagpala at pinaguran. Amen po ba? So, papaguhin natin ang ating mindset. Kay Kristo, lahat tayo ay charito, lahat tayo ay blessed and highly favored. Napakaganda po ng talakayan last Sunday. So, in Christ, we are made rich. In Christ, we were not only made rich, but we were made godly. So sabihin mo, you are not only rich, but you are godly. So natatandaan niyo yung lumang awitin na ang sabi, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Actually, kanina na ba na bangitan yan? Bakit? Because of what the Lord has done to me. Ang tanong ko, meron nga po bang ginawa si Kristo ang Panginoon sa atin? Meron. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, siya pagkaman mahirap, ay siya pagkaman mayaman, ay naghirap para ano? Para tayo ay guminhawa. So, hindi lahat ay mayaman. Not all are rich and godly. Hindi lahat ng mayaman ay godly. And not all who are godly are rich. Tama po ba? Hindi lahat ay mayaman at maka-Diyos. At hindi rin naman lahat ng maka-Diyos ay mayaman. Tama po ba? Yes. Biblically kasi, may mga Kristiyano na talagang in-embrace na, niyakap na ang poverty. Dahil pag sila daw ay mahirap, malapit ako kay Lord. Tama po ba yan? Pag mahirap daw ay malapit kay Lord. Tandaan natin, saan naghirap si Kristo, siya ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, si Kristo ay naghirap. So dito sa mundo, si Kristo ay naghirap. Si Kristo daw ay nag-suffer, kaya kailangan makisama tayo, mag-suffer din tayo. Muli, 2 Corinthians 8:9, siya pagkaman mayaman, nagpakahirap upang pagdating ng panahon ang nasa isip niya, matapos ko lang ay pinapagawa sa akin ng Ama, lahat ng tatanggap, lahat ng sasampalataya sa akin, paaangatin ko ang buhay. Amen? Amen. So, being wealthy and rich daw ay worldly. Ang pagiging mayaman daw ay nagiging kang worldly. Ito po ay maling kaisipan. So, kailangan natin ituwid ang kaisipan na to, pero nangyayari lamang yan sa mga naniniwala. And do you believe? Ang tanong ni Kristo, naniniwala ka ba? Sapagkat hindi obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. So,
Kasi ang tinitignan mo yung mga pamoso, mga taong mayayaman, yung sinasabi ng mga taong mayayaman, yung nakikita mo, naririnig mo, ang totoo po, hindi yan ang standard ng truth. The only standard of truth is what the Bible says. So ipapakita natin ang mga bersikulo sapagkat the verse is the voice of God. Sa umagang ito, ipapakita natin ang tatlong parte sa serye na ito, ang deklarasyon, ang caution or warning, at ang application, life application of being rich and godly. Amen po ba? So are you ready to study the Word of God? Amen. So, unahin natin the declaration. What does the Bible say about wealth? About wealth and being rich. Anong sinasabi ng mundo tungkol sa kayamanan at pagiging mayaman? So, Psalms 24:1. Pakibasa nga po. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So, naniniwala po ba kayo, mag-a-agree kayo sa akin na ang Diyos ang pinakamayaman sa lahat? Amen. So, kung ang tatay mo, ang Diyos Ama, tinatawag nating Ama, Abba Father, ay mayaman at may nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo, at ikaw na anak niya ay mahirap, hindi ba insulto yan sa Ama? Mayaman ang Diyos, anak niya, tapos ikaw ay mahirap. Insulto yan. Hindi yan tugma. Amen po ba? Pero marami ini-embrace, okay lang, sapagkat si Kristo ay naghirap. Kaya okay lang. Pero tandaan natin, our Father in heaven is very rich. Pag-aari niya ang buong mundo. So kung siya ay mayaman, dapat ang kanyang mga anak ay mayaman din. So titingnan natin kung ano yung sinasabing mayaman. Psalms 89:11, the heavens are yours, and yours also the earth. We founded the world and all that is in it. So, pag-aari ng Diyos ang buong mundo, pag-aari niya ang kalawakan, pag-aari niya ang mga planeta and the universe. So, maging ang iyong kayamanan, sinasabi ko sa inyo, anumang mga inaangkin yung kayamanan, pag-aari, sa Kanya po yan. At tayo'y ginawa niya lamang nakatiwala. Sabihin mo sa katabi mo, ginawa kang katiwala. Ginawa kang manager sa mga pag-aari mo. But one day, dahil ikaw ay katiwala, magsusulit ka sa tunay ng may-ari ng lahat ng bagay na hawak mo. Amen po ba? So may pagsusulit. 2 Chronicles 29:12, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. So sabi ko nga kanina, siya ang may-ari ng lahat, maging ang ating mga tinatangkilik, ng ating mga pag-aari, ng ating savings, ng ating investment. Kaya, tandaan mo, wala ka talagang pag-aari. Amen po ba? Haggai 2:8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Sino ang may-ari ng ginto at pilak? Ang Diyos. Tandaan mo, pinagpala ka dahil pinagkatiwalaan ka ng maraming bagay. Isipin mo, sumasahod ka ng malaki. Meron kang bahay, meron kang lupa, meron kang sasakyan. Ito po ay hindi para magyabang ka, kundi isipin mo na ito ay grasya ng Diyos sa iyo. Amen po ba?
na ibinigay sa atin. Ang kakayahang magnegosyo at ang kakayahang maghanap buhay, ang pagbibigay niya ng koneksyon, siya rin po. Kung ikaw ay may produkto, ibinibigay sa iyo ang mga koneksyon. Kung ikaw ay may negosyo, idinidirect ka sa mga tamang customers sapagkat ikaw ay pinagpala at pinabuhan. Amen po ba? Biblically, may tinatawag pong divine connection. Ikinukunek ka sa mga tamang tao, sa tamang merkado, kasi kasama yan ng pabor ng Diyos. Amen po ba? Dadalhin ka sa tamang trabaho dahil ikaw ay may pabor galing sa Kanya. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Who gives us the ability to produce wealth? Who gives us the ability to produce wealth? The Lord. And so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. So tandaan po, napansin niyo po ba na ang kaunlaran at pagyaman ay may kaugnayan sa tipan? Anong sabi diyan? Confirm His covenant. So, dahil po ang Diyos, kahit sa lumang tipan, ay nakapagtipan sa kanyang bayan. Kasamang ipinangako ng Diyos ang kayamanan, ang kaunlaran, at sinabi niya na siya ang nagbibigay ng abilidad sa tao para maghanap buhay. Amen? Hindi lang maghanap buhay, kundi magtrabaho. Kaya kung ikaw ay madiskarte, may dalawa kang trabaho. Kung ikaw ay may pinapasukan, kumikita ka ng malaki, kumakain ka ng masasarap, nagmamantika ang iyong mga musok. Ang iyong musok, maraming musok na yan kasi maraming mantika. Nakakapagsuot ka ng magagandang damit, maganda ang iyong bahay. Tandaan, iyan po ay kasama sa pabor ng Diyos. So, ang pagpapala ng Diyos kahit noon ay ibinigay na kahit sa lumang tipan. So, in other words, wealth is part of God's old covenant with His people. Tandaan po, kung sa old covenant yan, nasaan tayong covenant? Nasaan yung covenant tayo? Kung sa old covenant, ang pangako niyang pagpapala ay may kondisyon. Ang gamit ay dugo ng hayop. How much more? Na tayo ay nasa new covenant, a better covenant, na ang gamit ay dugo ni Kristo na napayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang pagpapala niya may kasamang kaunlaran. Ito ay pangwalang hanggan, pero ang dugo ng hayop ay pansamantala. Saan ka pa? Amen? So saan ka pa? Ang gamit natin ay ang dugo ni Kristo na pang walang hanggan. And of course, it only happens to those who believe. How many believers do we have today? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Second Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord. Yung pong binasa ko kaninang Deuteronomy 8:18, yun po ang Old Covenant. Maganda na po ba? Maganda. Itong 2 Corinthians 8:9, ito naman yung New Covenant. Ang sabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. So, napakaganda. Ganyan po ba? Dahil yan ang New Covenant. Hindi po naghirap si Kristo para tayo ay maghirap. Hindi siya naghirap para tularan natin ang kanyang paghihirap. Hindi po siya nagpapakok sa krus para tayo ay magpapakok sa krus.
Amen. Hindi po siya naghirap para tayo ay magpenitensya. Amen po ba? Wala pong ganun. Hindi yun ang nasa isip ni Kristo, kaya niya ginawa yun. Kaya po siya naghirap para guminhawa, para umangat ang ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po siya naghirap kasi kinuha niya ang ating mga pasanin. Kaya siya naghirap kasi kinuha niya ang ating mga kasalanan. Kaya siya naghirap kasi kinuha niya ang kirot ng ating mga buhay. Kaya siya naghirap. Kinuha niya ang ating mga karamdaman. Kaya siya naghirap para kuhain niya ang ating mga kahirapan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What a mighty God we serve. Amen po ba? Bakit? Bakit? Bakit niya ito ginawa? Kasi ang nasa isip ng Diyos, ang nasa isip ni Kristo, hindi ka lang pinatawad, hindi ka lang iniligtas, kundi para i-enjoy mo ang buhay na may pagpapala at pagod. Amen po ba? Kung tayo po, kung tutunog na ang trompeta ngayon at tayo ay mapa sa Panginoon magpakailanman, hindi na po natin kailangan ang application ng katuroang ito. But the truth is, palagi tayo nagdedeklara, ako ay malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Why? Because we intend to live longer. 5 years, 10 years, 20 years. Kaya kailangan natin ito sapagkat ang katotohanan, habang tumatagal, habang tayo ay naglalakbay sa mundo ito, tayo ay nag-i-enjoy sa buhay dahil tayo ay lubos na pinagpala at pinaburan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Jesus ay pinanganak na mahirap. Pinanganak siya sa sarsaba ng Bethlehem, kulungan ng mga hayop. Bakit? Para kunin tayo sa hayop na kalagayan, para tayo ay guminhawa. Siya'y ipinanganak sa napakaabang kalagayan, mabaho, madumi, ang hari ng mga hari. Naghirap doon. Mayaman, pero nasa abang kalagayan. Bakit? Dahil nasa isip niya, tayo. Amen po ba? Kinuha niya ang ating kahirapan. Dahil nga ang nasa isip niya, pagdating ng panahon sa aking pagsunod sa aking Ama, ang sino mang manampalataya sa akin, iaangat ko ang buhay. Praise God. Amen? Amen. So, nabuhay at namuhay na mahirap si Jesus. Mahirap pa sa daga. Mahirap pa sa daga. Ang daga ay may lungga. Si Jesus ay walang matulugan. Ang ibon ay may pugad, pero si Jesus ay walang pugad. Amen? So, tingnan natin ang versikulo Matthew 8:20. Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Grabing hirap. Grabing hirap. Amen? Walang bahay. Sino ba dito ang walang bahay? Amen? Hindi ko sinabing may bahay kang magandang-maganda. Ang sinasabi ko may bahay. Inuupahan mo man yan, sarili mo man yan, anong klase man yan, ikaw ay may bahay. Amen? Pero si Jesus, walang bahay. Bakit nga ba? Kasi nga, kinuha niya ang ating kahirapan. Amen? Ang sabi nga, so ipinanganak siyang mahirap, nabuhay ng mahirap, namatay ng mahirap. Ang sabi sa Matthew 27:57, siya ay inilibing sa hirap na libingan ni Ninong, ni Joseph of Arimathea. So ikaw, buhay ka ba, may libingan ka na? Amen? Meron ka ng St. Peter. Minsan nga, pinupuntahan mo na. Dinadalaw mo, sabi mo sa sarili mo, dito ako. Excited much?
Yung mga bagay na yan, hindi po yan nakaka-excite. Ano po ang nakaka-excite sa atin? Ang nakaka-excite sa atin ay ang sumalubong tayo sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan, kailan pa man. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So what was the purpose of Christ's poverty? Ang purpose po ba ay para tularan natin siya? Tularan ng kanyang kahirapan? Hindi po. Ang purpose po ay para iangat ang ating mga buhay. 2 Corinthians 8:9, and nandiyan po ang purpose. So that you, through His poverty, might become rich. So, hindi ko na po yan i-exhort. Sa totoo lang, meron po niyan booklet si Bishop Emin. 2 Corinthians 8:9 explain. Isang booklet po yan. Ipinaliwanag niya gamit ang original text. May mga Greek word na ginamit para maintindihan kung gaano nga po ba ang ginawa, kung gaano ang hirap na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung bakit siya naghirap ang kanyang buhay. So, Christ poverty. Becoming biblically rich is different from being worldly rich. Ulitin ko po, becoming biblically rich is different from being worldly rich. Becoming biblically rich involves godliness with contentment. So, dito po, hindi natin pinag-uusapan ang basta yumaman lang. Amen po ba? Ang pinag-usapan natin dito ay hindi basta yumaman lang. Dahil maraming mga mayayaman ang hindi maka-Diyos. Realidad po ba yan? Ang kailangan po natin ay mayaman at maka-Diyos. Ayaw natin ng mayamang makademonyo. Sino dito ang gusto ng mayaman na makademonyo? Wala. Ayaw natin ng mayaman na makamundo. Ang gusto natin, yumayaman ka, pero malapit ka sa Diyos. Can you say amen? Amen. Amen. Napakahalaga. The standard for being biblically rich is higher than the material life that Jesus lived while He was on earth. Ulitin ko po, ang standard ng biblically rich is higher than material life. Mas angat sa mga material na bagay, kundi ang buhay na ibinuhay ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao, namuhay dito sa mundo. Ang standard po ng yaman ay hindi ang mga pamosong mayayaman. Hindi ang mga milyonaryo, hindi ang mga bilyonaryo ng mundo. Kapag biblically rich, ibig sabihin, ito ang sukatan. Ano po ba yun? Kapag po ang buhay mo ay mas angat sa buhay ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao, you are biblically rich. Amen. Therefore, I conclude, all of you are biblically rich. Why? Lahat tayo ay angat ang buhay kumpara sa buhay na ibinuhay ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka nga. Maaaring hindi ka mayaman sa paningin ng tao sa iyong kapaligiran. Maaaring hindi ka papasa sa sukatan ng standard ng mundo pag sinabi mayaman. Pero basta alam mo, be confident, basta alam mo na ang buhay mo ay angat sa buhay ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Meron kang bahay, meron kang lupa, may negosyo ka, may trabaho ka. Ikaw po ay pinagpala. Dahil yan po ay bigay na biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, sabihin ko sa iyong katabi, mayaman ka na. Tumawa ba? Tumawa ba?
Hindi yata naniniwala. Ang sabi ko sa inyo, it only happens to those who believe. Do you believe? Alam ko, humingiti lang kayo sapagkat nakikita niyo, binigyan tayo ng maganda ng panahon. Hindi na masyadong mainit. Amen. Sapagkat sabi ng Diyos, nagsasamba ang mga anak ko. Mamaya ko na paiinitin pag sila yung mga nakauwi na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. May mali pong katuroan ang relihiyon. Ang sabi nila, hindi daw kailangan ituro ang pag-angat sa buhay sapagkat ang old church daw ay mahirap. Kaya mali na ituro ang kaunlaran. Kaya di daw dapat ito pamarisan. May mga nagtuturo po niyan, pero ipapakita natin at i-explain sa versikulong ipapakita ko na mali. Acts chapter 4, verse 34 to 35. There were no needy persons among them. Yan po yung old church. Anong sabi? There were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them. So, meron bang mahirap na merong lupa at mga bahay? Wala. So, ibig sabihin, mayaman sila. Tama po ba? Nagbenta sila ng lupa. Nagbenta sila ng bahay. So, ang tanong, bakit sila nagbenta? Naghihirap pa sila? May pangangailangan? Hindi po. Kaya sila nagbenta ng mga lupa at mga bahay. Ito yung mayayaman sa loob ng church. Dahil noong panahon, noong time ng old church, yung mga bagong Kristiyano po ay nagkakaroon ng persecution. Anong persecution? Tinatanggal sa trabaho, pinapahirapan, kinukuha ang kabuhayan, kaya yung mga angat sa loob ng church, nagbenta. Hindi po sila kinakapos, kundi nagbenta para tulungan yung mga pinipersecute na mga kabiyaya. So, mahirap po ba yun? Mahirap po ba ang kanilang ginagawa? Sino ang mahirap? Yung mahirap, yung inakap na ang kahirapan. Bakit inakap? Inakap nila ang kahirapan, kaya hindi sila makaangat sa buhay. Sa panahon ngayon, sasabihin, charito-charito kayo dyan. Kayo lang naman ang nakaka-experience niyan, kami naman hindi. Hindi na bago ang kaisipan, hindi natutunan ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi naniwala, kaya hindi talaga nangyayari. Kaya, kailangan baguhin ang kaisipan para maging tama ang buhay. Kaya ano ang nangyayari? Kung sino yung mga nakakaangat, minamarites. Tama ba yun? Minamarites. Mali. Baguhin ang kaisipan para maging tama ang kaisipan. Hindi maging mali ang buhay. So, ituwid natin ang ating mga kaisipan para maging tama sapagkat gusto ng Diyos umangat ang iyong buhay. Gusto niya maranasan mo ang buhay na pinagpala at pinaguran. So, there were no needy persons among them, for from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Doon sa mga na-persecute ng mundo. So, yung mga nangangailangan, yung mga na-persecute, natanggalan ng trabaho, kinuhaan ng kabuhayan, pinunuan ng church, tinulungan ng simbahan. Bakit? Dahil po, angat ang church. Amen po ba? So, paano makakatulong ang church
Paano makakatulong ang church? Paano maitatawid ang gospel kung ang mga miyembro mismo ay bagsak ang kalagayan? Diba? Paano makakatulong? Ito ang purpose natin, ma-propagate ang gospel. May pamahagi ang mabuting balita. Paano tayo makakatulong kung tayo mismo ay bagsak? Kailangan ba ang pera para mai-propagate ang gospel? Of course, tayo po dito ay maliit lang. Pero sinasabi ko sa inyo, nakakasupport tayo sa malaki. Hindi lang basta malaki, malaking gawain ng EMI sa kabuuan. Nakarating na sa buong mundo. Halos naikot na ang Pilipinas at parte dyan ang TLC Bagong Silang na tumutulong para maipalaganap ang mabuting balita. At si Bishop Emmy po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa atin dahil monthly, simula po ng 2018 February hanggang sa kasalukuyan, updated po tayo ng contribution sa EMI. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So saan manggagaling ang pera? Sa loob ng church. Kaya nga po, hindi tayo naniniwala sa mga koleksyon sa labas ng church. Yung mga nasa palengking nanghihingi ng abuloy. Saan tayo kukuha ng support? Sa mga hindi Christians? No. Kailangan sa mga Kristiyano. Bakit po ang koleksyon dapat sa loob ng church? Kasi may accountability. May accounting. Saan napupunta yung ating mga offering? Meron po yan. May ipinapasa tayo. Lista ng mga gastos pumasok. Anong pinagkagastusan? Saan natin yan sinishare? May accounting. Kung dyan ka sa kalsada, alam mo ba kung saan napupunta ang iyong ibinibigay? Hindi. So, ang sabi pa ng iba, si Pablo daw ay mahirap. Kaya, gayahin natin si Pablo sapagkat siya ay mahirap. Tama po ba yan o chismis lang? Si Pablo po ay hindi mahirap. There was a time that only a period of time na siya po ay nag-sideline. Siya po ay nag-tent making. Bakit po? Tent maker po si Pablo. Yun yung time na humina ang support ng church. Pero nung bumalik na yung support ng church, si Pablo po ay nag-full-time na. Amen? So, versikulo. Sabi ko sa inyo, palagi may versikulo. Philippians 4:18. I have received full payment and have more than enough. Pag enough, tama lang. Pero ang sabi niya, more than enough. Sobra pa sa enough. Siksik, liglig, umaapaw. Sabi niya, I am amply supplied. Pag sinabi pong amply, abundantly. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So hindi po mahirap si Pablo. Ang sabi niya, sapat at higit ang suporta. Hindi po siya nakakaraos lang. Siya po ay amply supplied. Bakit? Nakakatanggap siya ng gifts sa mga Philippians, sa Philippian church. So number 1, being rich and godly. Naintindihan na po ba, malinaw ba ang deklarasyon? Nasagot po ba ang katanungan sa early church? Nasagot po ba ang katanungan about Apostle Paul and about sa kalooban ng Diyos sa pag-unlad ng tao? Okay, next. The caution. Pag sinabi pong caution, ano ito? Warning, kung babala. So, bibigyan ko po kayo ng 3 caution. 3 babala. Mali po kasi ang paniniwala sa pagpapala. Kaya, nagkakaroon ng maling kaisipan. Ano po yung number 1? Become arrogant. Sabihin mo nga, become arrogant. Babala yan. Yumayabang.
Dati nung mahirap, di mayabang. Pero nung yumaman, mayabang na. Meron po bang ganyan? May kilala kayong ganyan? Baka sabihin nyo, marami. Okay, Proverbs 18:11, the rich think of their wealth as a strong city. They imagine it a wall of protection. Anong prinsipyo nila sa buhay? Pera-pera lang. Ang katapat ng lahat ng bagay, marami ako niyan. Nakalimutan niya na merong mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera. Amen? May mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera sapagkat ang pera po ay biyaya ng Diyos. Sila ay mga untouchable dahil may mga koneksyon. Tandaan natin, hindi pwedeng ipagyabang ang kayamanan dahil walang mataas na pader. Sabi diyan, their wealth as a strong city. Wala pong mataas na pader. Tandaan nyo, ang wall of Jericho, nagiba? Nagiba. So, walang mataas na pader na hindi kayang gibain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Walang napakamuog na pader na hindi kayang gibain ng Diyos. Proverbs 28:11. Ang dami ko pong versikulong ibinabato sa inyo para hindi tayo maging arrogante. The rich man is wise in his own eyes, but the poor who has understanding searches him out. So, dahil nga mayabang, hindi niya na kailangan ang advice ng kahit na sino. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, alam niya ang lahat. Ito ang gusto ko, ito ang masusunod. Makikinig ng payo pero hindi naman susunod. Ang totoo po, galit ang Diyos sa kayabangan. Tandaan natin, ang original sin is pride. The fall of man is, the fall of Lucifer is pride. So, galit ang Diyos sa mayabang. Proverbs 8:13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride, sabi ni Lord. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. So, ayaw at galit ang Diyos sa kayabangan. Dahil pag yumaman, yumayabang, umaabuso, tandaan mo, may araw sa lahat ng tao. Dadating ang panahon, hindi na tao ang kalaban mo dahil sa kayamanan mo, Diyos na ang kalaban mo. Natatandaan niyo po ba yan? Sa Lucas ano po ba yan? 18:19, yung ungodly rich man. Rich siya pero ungodly. Ang sabi niya, punong-puno siya ng kayabangan, ako, I will. Meron siyang Luciferic spirit. Ang tawag ng Diyos sa kanya ay ano? Ano ang tawag ng Diyos sa taong ito? Hangal. Luke 12:20, but God said to him, you fool, hangal ka. This very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Bakit? Ang kausap ni Timoteo, sinabihan siya ni Apostol Pablo, sabihan mo ang mga mayayaman not to be arrogant. Bakit? Dahil po may temptation pag yumaban. Amen? May temptation na yumabang kapag yumaman. So let us guard our heart na kahit ikaw ay yumaman, ikaw pa rin yung simpleng tao na kayang tumawa sa mga simpleng biro. Amen? Ikaw pa rin yun, hindi nagbago. Kaya mo pa rin tumusok ng fishball dyan sa daan. Pwede ka pa rin maghubad kung walang nakakakita. Tumawa dahil simple ka pa rin. Pwede po ba yan? Yumaman ka na, umangat ka na, pero simple ka pa rin. Amen? So, ang tao po ay masaya kapag siya ay pinagpala at lubos na pinaguran ng Diyos. Amen po ba?
Masaya po ba kayo mga kabiyaya? Salapakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, masaya lang. Napaka-importante na happy lang. Amen po ba? Number one, the caution of becoming arrogant. Number two, the caution of becoming greedy. Amen po ba? Dati, giver yan. Pero nung yumaman na, naginang madamot sa pagbibigay. Hindi po pwede. Ganon. Sabi sa Lucas 12:15, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions or wealth. So, ang sabi ng Diyos, watch out, guard your heart, bantayan niyo ang inyong mga puso para hindi kayo maging greedy. 1 Timothy 6:10, for the love of money is root of all kinds of evil. So, hindi po yung money ang masama. Ang masama po ay ano? The love of money. Some people eager, yung mga greedy for money. Ang totoo po, ang pera po ay hindi masama. Ang totoo po, gusto natin ng pera. Tama po ba? Maging practical tayo. Amen? Lalo na ngayon panahon, kailangan natin ng pera, nagpapakahirap tayo para kumita. Life, money is not bad. Money is not wrong. In fact, money is good nor evil. Parehas yan. Kapag evil, immoral. Kapag good, moral. Pero meron po sa gitna. Good, evil sa gitna. Moral, immoral sa gitna. Amoral. Amoral meron sa gitna. Ibig sabihin not evil or not good. So, depende po sa humahawak ng pera. Paano mo hawakan ang pera mo. Amen po ba? Kaya dapat po, yung humahawak ng pera, mabago ang puso. Bakit? Para magamit ng tama ang pera na ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Amen po. So, money is not bad. What is bad? The love of money. So, depende sa humahawak sapagkat ang pera pwedeng good, pwedeng masama. Amen po ba? So, kailangan tama ang puso na magamit ng tama ang pera. Ang sabi na dyan, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So, sino ang sumira sa kanilang sarili? Sila rin ang sumira sa kanilang sarili. Number 3, become idolater. Ano ibig po sabihin nito? Ang sinasamba na ang pera. Pwede po ba uminom muna ng tubig? So, sinasamba na ang pera, become idolater. Ang Diyos na ang pera. Ang Diyos na ang pera. Ang religion niya ay pera. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So, tandaan, tingnan mo, magkasama ang puso at ang treasure. Bakit? Sumusunod ang pera sa kayamanan. Nagdidikta sa puso, ang nagdidikta sa puso ay ang kayamanan. So, saan mo dinadala ang iyong kayamanan? Kung dinadala mo ang kayamanan mo sa Lord, mahal mo si Lord. Pag sa pamilya, mahal mo ang iyong pamilya. Hindi mo yan iiwanan, hindi mo yan ipagpapalit. Tingnan mo nga kung ang bag mo ay puno ng pera.
Iniiwanan mo ba basta-basta? Hindi. Nagpapapicture ka. Sabi ng photographer, Ma'am, pakialis ng bag. Inalis mo nga yung bag, pero nakatuto ka doon sa bag mo. Pinicturean ka. Bakit? Kasi maraming pera eh. So, sunod-sunod ang puso sa pera. Subukan mo kaya, mga tatay, bigay niyo ang kayamanan niyo sa mga misis niyo. Ang pera niyo sa misis mo, nagnalab mo yung misis mo, paggising mo, hanap mo kaagad kasi nandoon yung pera mo. Bago ka matulog, i-check mo yung misis mo kasi nandoon yung pera mo. Kasi kung nasaan ang puso, kung nasaan ang kayamanan, nandoon ang puso. So, pinatatawa ko lamang po kayo. Kaya nga yung mga backpack, dapat ngayon, ang tawag na dyan, hindi na backpack, front pack na kasi nandoon lahat. Nandoon yung pera, nandoon yung cellphone, kasi nandoon. So, hindi na backpack, dapat front pack na. Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So, magpili ka lang. Magpili ka lang, pero hindi pwedeng sabay na mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang pera. So, choose. Ang sabi nga sa King James Version, ang version niya, serve both God and Mammon. Kasi yung Mammon po is God of money. Diyos-Diyosan po ang pera. It is true that you cannot serve both God and money, but you can serve God with your money. Money is a bad master but can be a good servant. So, huwag mong payagan ang pera na diktahan ka. Diktahan mo ang pera dahil hindi siya ang boss, hindi siya ang amo. Ikaw ang amo. Diktahan mo yung pera. Ikaw ang may kontrol. Tama po ba? Ikaw may kontrol sa pera? Ang sabi ng pera, huwag ka muna magsimba. Huwag ka muna magsimba. Mabenta ngayon. May pila doon, makakakuha ka ng pera. Tinamaan ba? So sabi ng pera, huwag ka muna magsimba. Matawa kayo eh. Sabihin mo sa pera, relax ka lang. Magsisimba muna ako. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So yan po ang caution. Yan po ang warning. 3 babala kapag di maingat. Kaya po, tayo nagtuturo ng pagpapala, ituturo natin ang babala para maingatan ang puso ng mga kapatid. So magko-close tayo, gagawin ko itong mabilis. The life application. Kailangan may life application. So ready na po ba kayo sa life application? Bibilisan na natin to. Life application number 1, pakibasa. So, mababa lang ang loob para ngalan mo ang Diyos sa iyong kayamanan. So, napakahalaga. Be humble and honor God with your wealth by recognizing that everything you have comes from Him. Kilalanin natin na ang lahat ay galing sa Lord, wala kang dala. Nung ikaw ba'y ipinanganak, may dala ka ng susi ng sasakyan, may dala ka ng titulo ng lupa, wala. Hindi po mo yan dinala sa mundo, nakuha mo po yan nung nandito ka na sa mundo dahil ikaw ay pinagpala at pinaburan. Dahil ikaw ay naturuan, nabuksan ang iyong isip, binago mo ang iyong isip, ikaw ay pinagpala at pinaburan. 1 Timothy 6:7, New King James Version, we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. So, sabi ng salita ng Diyos, wala tayong dala sa mundo.
Patutunayan niya ng mga doktor. Pag nanganganak ang nanay, pinapalo ang puwet ng bata, pinaamin kung may dala. Ang sabi ng bata, wala. Kasi wala talaga siyang ilalabas kasi wala siya dala. Tingnan natin sa isang version sa The Living Bible. After all, we didn't bring any money with us when we came into the world, and we can carry away a single penny when we die. So, wala tayong madadala. Kaya anong gagawin mo? Makinig. I-enjoy natin habang nandito tayo sa mundo. I-enjoy. Huwag subi ng subi sapagkat hindi ikaw si subiri. Amen? Season niya ng buhay mo eh. Pinagpala ka. Season niya ng buhay mo. I-enjoy mo. Kumain ka ng kumain habang hindi pa ipinagbabawal ng doktor kasi pag ipinagbawal na, hindi na pwede. Amen? Pasya lang ng pasyan habang malakas. Ang iba, hindi na nakakapasya kasi walang pampasyan. Yung iba naman may pampasyan pero hindi na kaya ng tuhod. So habang kaya pa, mamasyal. Bumili ka ng magandang damit, isuot mo yung gusto mong damit dahil mind you, pag ikaw ay namatay, hindi ka na makakapagpili kung ano ang isusuot mong damit. Iba na ang magsusuot niyan sa iyo. Amen? So pag dumating ang pagpapala, 3 parte lang. Magbigay ng malaki, i-enjoy ang matira, magtira para sa mga anak ng kunti. Mga nanay, mga tatay, magtira sa mga anak ng kunti. Sasabihin mo, bakit naman pastora kunti lang? Bakit magbigay ng malaki? I-enjoy ang natira, magtira ng kunti sa anak. Bakit naman ganun? Bakit kunti lang? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Ang mga anak mo ay anak ng Diyos, hindi sila apo. Anak sila ng Diyos. At kung ikaw ay may season sa buhay, mas maganda ang season ng buhay ng mga anak mo. Amen po ba? Mas maganda ang season ng mga anak mo. Kung pinagpala ka, pagpapalain din ang mga anak mo sa buhay na ito. Amen po ba? So, kunti lang ang ibigay sa anak. Kunti lang. Kasi pag marami, mas lalong matutuwa ang iyong manugang. Natawanan kayo. So, kunti lang. Dahil kung pinagpala ka, pagpapalain din sila. Siksik, liglig, umaapak. Kaya always speak life sa mga buhay ng inyong mga anak. Speak life. 1 Timothy 6:7. After all, okay? Bakit na bumalik? Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you practice. So, dapat po yan hindi practice, you produce. Palitan niyo po yung practice ng produce. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. So, hindi po tayo nagbibigay ng tip sa Panginoon. Isipon mo, mantakin mong isipin. Pinagpala at pinaburan ako ng Diyos. Grabe itong binigay niya sa akin. Hindi ako deserving nito, pero ibinigay niya. So, lahat siya pagpapala at pabor na ibinigay ng Diyos. I remember, i-insert ko lang, payagan niya na ako. Nung itong 3rd floor na ito po, pinagawa. Wala pa itong bubong, wala pa itong pader. Inakyat ko. Napaka-rough pa ang mga dingding namin. Umakyat ako dito, sumigaw ako. Lord, grabe ka. Hindi ko ini-expect na ibibigay mo to. But thank you so much. Hindi ko pa ito nakikita na ganito na to. Hindi naman masyadong maganda, pero mas maganda na to. Nung unang umakyat ako dito. Sabi ko, Lord, ang galing. At alam ko, 1 month from now, may papasukan ulit ako at sasabihin ko, Lord, thank you. Pinagpala at pinaguran mo kami. Amen po ba? Mantakin mong isipin, you are not deserving of all the blessings
God is always and will always giving you. Pero, give the best part of everything you produce. Hindi deserve ni Lord ang tip. Ang tip ay ibinibigay lamang sa mga si Sir, ibinibigay lamang sa nagpa-part ng iyong mga sasakyan. Give God the best part of what you produce. Life application number 2. Pakibasa po. Be, hindi ko po yan masyado nakikita kasi po natulog ako alas 2 na kasi sobra ako nagagandahan dito sa pagbasa nitong ating tinatalakay. So, be content with God's daily provision. Be content with God's daily provision by trusting that He provides exactly what you need each day. Embrace His blessings with gratitude, knowing that His provision is perfectly timed and sufficient for your needs. So, timing palagi si Lord, hindi siya nauuna, hindi siya nahuhuli. Yung pangangailangan mo, pupunuin niya. Eksakto. Sapagkat, ang sabi po, sa Hebrews 13:5, don't love money. Be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Just as God cares for the birds of the air and the lilies of the field, ensuring they have what they need, we can trust that He will meet our daily needs and never forsake us. Amen? So, God cares. So, i-entrust natin lahat sa Kanya sapagkat alam niya ang ating mga pangangailangan and He will meet all our needs. So, number 3, pakibasa po. Not just generous, but also willing to share. So, may mga generous, pero hindi naman willing to share. Ibang bagay po yan, naging generous kasi nasusulan lang. Okay, nasusulan, mag-contribute tayo kasi ganito, ganyan. Magbigay ka ng malaki kasi ganito. Ang totoo, hindi naman talaga siya willing. So, napakahalaga yung willingness. 1 Timothy 6:18, command them, the rich, to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So, bukod sa ibang sinishare mo, kanino pa? Alam niyo po itong Galatians 6:6, ang hirap sa pastor na i-preach ito. Kasi ang sabi dito, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Ang sabi dito, nasa Biblia po yan. Iyan lamang po ang bersikulo para sa mga pastor. Maraming bersikulo sa Biblia patungkol sa inyo. Ito lamang po ang sa mga nagtuturo. Ang sabi dyan, the one who receives instruction, sino man yung naturuan, natuto, guminhawa ang buhay, should share good things with their instructor. So, magbahagi sa taong ginamit ng Panginoon. Kailangan natin i-embrace ito sapagkat ito ang katotohanan. And I will not mention names. Thank you for always shaking our hands and sharing to us dahil kayo ay naturuan. I declare blessings and more blessings favor upon your life. Amen. Generosity is not just about giving from our abundance, but the willingness of the heart as well. Ang sabi ni Apostol Pablo, magbigay ng kusang loob, hindi na pinipilitan. Not reluctantly or under compulsion. Hindi pinipiga, hindi tinututukan, hindi tinatakot. Dahil hindi po yan generosity. Ang kailangan po, willingness. Willing giver. Sa Tagalog po ng willing giver. Willing magbigay. Nasisiyahan magbigay dahil alam niya, kaya siya nakakapagbigay dahil lahat ng meron siya ay galing din
sa Diyos. Amen po ba? Pinaunlad ka ng Diyos. Number 4, be faithful with God's entrusted will. So, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Tandaan, hindi tayo ang may-ari. We are not the owners. Tayo po ay mga katiwala. We are stewards. At dahil tayo ay mga katiwala, someday, tayo ay kaharap sa tunay na may-ari. Tatanungin tayo, paano tayo naging matapat na katiwala? Kung ikaw ay tatayo sa harap ng Diyos ngayon, tatanungin ka, paano ka naging mabuting katiwala? Luke 16:11, and if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches in heaven? Yung pagiging matapat na katiwala sa kayamanan ay pinaka-testing sa iyo sa lupa. At yun po ang magdidetermine ng iyong kayamanan sa langit. Tandaan po natin, ang pagpasok sa langit ay grasya. Amen? Libre, biyaya po yan ng Diyos. Pero habang nandito tayo sa mundo, ginagrasyahan niya tayo. Amen po ba? Habang nandito po ba tayo, ginagrasyahan niya tayo? Ginagrasyahan niya tayo para makapaglingkod. Tandaan, ang paglingkod po ay grasya din na siya rin ang nagbibigay sa atin. At ang pagbibigay ay grasya na kaya mo rin na ibibigay dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng mabubuting bagay, kaya pagdating sa kabilang buhay, gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen po ba? Kung paano mo pinayagan ang grasya ng Diyos na makapaglingkod sa isang mabiyayang paglilingkod, ang tunay na kayamanan ay doon sa langit. Amen po ba? Maging ang paglilingkod natin ay grasya ng Diyos. At ang mabuting bagay na nagagawa natin, maging ang pagbibigay natin, ay galing din sa Kanya. At pagdating doon, ang tunay na buhay ay pagdating natin sa langit, may gantimpala. Amen po ba? So, faithful stewardship reflects our commitment to God's purpose and our responsibility in His provision. To whom much is given, much is required. Pakibasa po ulit. Faithful stewardship reflects our commitment to God's purposes and our responsibility in His provision. To whom much is given, much is required. So, wag po ninyong kainggitan yung mas maraming kayamanan kesa sa iyo. Ulitin ko po, huwag niyong kaingitan yung may mas malaking kayamanan kesa sa iyo. Dahil ibig sabihin po niya, malaki ang kanyang pananagutan. Much is given, much is required. Ang isipin mo lang ay kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kabuhayan, kaunting kabuhayan, ano man, iyan man lang ang ipinagkatiwala sa iyo. Kaunting man yan, ito lang ang required sa iyo na ipaglingkod mo sa Panginoon. So, huwag kaingitan. Kung mas marami siya, ibig sabihin, mas marami ang kanyang pananagutan. So, someday, we will all stand up in front of the owner of everything at tatanungin tayo, kumusta ipinagkatiwala ko sa iyo. Amen po ba? So, life application. Number 1, be humble and honor God with your head. Bakit head? Danji. With your wealth. Huwag niyo munang picturean, pakibago muna yan.
Be humble and honor God with your wealth. Number 2, be content with God's daily provision. Number 3, be generous and willing to share. Number 4, be faithful with God's entrusted wealth. So being rich and godly, you should be humble. We should be content. We should be generous. And we should be faithful. And our big idea, in Christ I am rich and godly. Ulitin niyo po. In Christ I am rich and godly. Tayo po yung manalangin. Nakinom Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat kami ay na kay Kristo. At dahil kami ay na kay Kristo, we are rich and godly. Thank you so much, Lord, sa mga katotohanan. Ipinaintindi mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, thank you. You are so good. Napakabuti mo, Panginoon. Ipinapakita mo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan. Patunay, Panginoon, kay Kristo. Kami ay lubos na pinagpala, pinaguran. Maging ang mga tinatangkilik namin, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Help us that the time will come, you will find us faithful in whatever things you have entrusted to us. Thank you, Lord. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Pagod po natin ang ating Panginoon. Next po, ano po ba ang meron tayo dyan? Inaanyayahan po ang may mga bahagi sa ating Holy Communion.